Isa pong mapagpalang panonood sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Kami po ay natutuwa, nagagalak na makasama kayong patuloy sa paglilingkod na pinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Patuloy po nating pinag-aaralan ang Book of Ephesians. At napakabuti ng Panginoon because we've been looking at this in a Christ-centered manner and in a practical way. At marami po tayong mga napupulot na mga leksyon na nakakatulong nawa sa ating paglago sa ating pananampalataya, paglago sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, at higit sa lahat, nakakatulong din kung paano tayong makikisama sa mga tao sa ating kapaligiran. Purihin ng Panginoon sapagkat patuloy na tayo ay dinadala niya sa isang malalim at maayos na pagkaunawa ng kanyang mga salita, at nawa po'y patuloy tayong patnubayan ng ating Panginoong Diyos sa ating mga ginagawang pag-aaral. Nung nakaraan po ay pinag-usapan po natin yung tungkol sa husbands and wives. And doon po sa pag-aaral na yon ay malinaw pong nakita natin that Paul was using the concept of the husbands and wives to express and to show anong klaseng pag-ibig meron ng Diyos sa atin. At ito rin ang dapat na gayahin ng mga tao. Ano po? Kaya po yung ine-emphasize natin doon sa pag-aaral natin is really it's all about the love of our Lord and Savior, Jesus Christ. At ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay isang napakagandang topic dahil pag-uusapan po natin, kung itutuloy po natin, alam nyo, doon sa last natin at until now, it talks about relationships. But in here, meron po tayong specific na pag-uusapan na nawa po'y makatulong upang nang sa ganun mas lalo tayong maging tapat sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang pag-uusapan natin ay may pamagat na practicing supreme loyalty to Christ. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod ng 3 Points Ministries. Napapanood din po tayo sa Hope Channel Philippines at purihin ng Panginoon sa lahat po ng mga kapamamaraanan na ipinagkakaloob niya upang nang sa ganun ay tuloy-tuloy po nating may pahayag ang mabuting balita na nanggagaling sa kanyang mga salita. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan, iniingatan, pinagpapalat, ginagabayan natin Panginoong Diyos. At anumang pagsubok, anumang problema, nawa po ay ang mga leksyong pinag-aaralan natin nakakatulong upang mas lalo nating maibigay ang ating buong buhay, ating buong puso sa Kanya. Kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, inaanyayahan ko po kayo to like, subscribe, to follow, to hit the notification bell upang nang sa ganun po ay malaman po ninyo sa tuwing may mga pag-aaral kami dahil yan po ay magpa-pop up dyan sa notifications ninyo. Kaya po, again, this is a way of knowing yung mga programs natin. At the same time, it's a way of supporting ito pong online ministries na ating ginagawa. So, paki-like po, paki-subscribe, paki-hit ang notification bell. And of course, para na sa ganun po, mas malayong marating at mas maraming makinabang sa pag-aaral na ito, inaanyayahan ko po kayo to share. Pakipindot nyo naman yung share button dyan sa mga nanonood sa social media. I-share po ninyo para nang sa ganon ay maraming mga kaibigan ninyo, mga mahal nyo sa buhay, ay hindi po natin alam. But these lessons might help them to grow in their relationship with God. O baka po may mga pinagdadaanan sila at nawa po ang pag-aaral na ito ay maging paraan para mailapit sila sa ating Panginoon Jesucristo. And of course, gusto ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito to say thank you. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na patuloy pong nananalangin, sumusuporta, sa lahat po ng mga kapatid at mga kapatid na mga kaibigan na nagsishare ng kanilang mga blessings to make this ministry possible. Mapapansin po ninyo na ang inyo pong lingkod has been very busy, not just in the online ministry but also in our face-to-face ministries, traveling from one place to another. At hindi po ito mangyayari kung hindi dahil sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, na nananalangin
nagsosuporta, nagbibigay ng inyong mga pagpapala, nagsishare ng mga blessings that you have received so that these ministries can happen. So muli po, maraming salamat po sa inyo at nawa po'y patuloy kayong pagpalain ng siksik, liglig at umaapaw. And always remember, ng ating Panginoong Diyos ang pinagmulan ng lahat ng mga yan. Muli po, maraming salamat sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Okay? So ngayon po, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, hingin natin ang gabay, ang katalinuhang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos upang nang sa ganun maunawaan at maisabuhay natin ang mga konsepto, mga leksyon na ating mapag-aaralan. Let's bow our heads. Let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa aming pong pag-aaralan ngayon at nawa po ay makatulong sa lahat ng aming mga gagawin. Nawa po, mahal na Diyos, ang mga bagay na aming mapapakinggan ay maging paraan upang mapalapit kami sa inyo. Humihingi kami, mahal na Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang, sa lahat ng pagkakamali. At Lord, alam po namin sa aming mga sarili, we have no capacity in our own or capability in our own to make it possible para nang sa ganun itong mga banal na bagay ay maging parte ng aming buhay. And so we ask the power that comes from you na tulungan po kami, pagkalooban kami ng katalinuhan para nang sa ganun maisabuhay namin ang mga bagay na ito. Hinihiling po namin na patuloy kaming gabayan at samahan sa araw-araw naming buhay. Purihin po ang inyong pangalan. Salamat po at alam namin kasama namin kayo ngayon sa pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po at muli po magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na kayo ay sumusubaybay sa pag-aaral na ito at nawa po ay patuloy kayong makinabang sa paglilingkod na amin pong ginagawa. Muli po, kayo'y sumusubaybay sa pag-aaral na series ng pinag-uusapan ay ang Book of Ephesians. Tinitingnan po natin kung paanong tayo'y makakapamuhay ng may pananampalataya kahit nasa harap ng mga pagsubok at mga problema ng buhay. Muli po purihin ng Panginoon sapagkat pag-uusapan natin ang isang napaka-practical, napakagandang topic na may pamagat na Practicing Supreme Loyalty to Christ. Diyan pa lang sa title, imagine niyo Supreme Loyalty to Christ. Because it's possible na sa mundong ito ay maging loyal tayo sa ibang mga bagay. Di ba? Merong mga friends na we are so loyal to them. Ano po? Merong mga employees that they are so loyal to their employers. Merong mga magbabarkada, they are so loyal to each other to the point na yung kanilang loyalty na ito will mean that they will be willing to do whatever. Kahit na tama or mali, they are willing to do it at yun yung nagiging basis ng loyalty. But of course, when we say loyalty to Christ, what the Lord wants us to do is to, of course, do what is right and not what is wrong. At dito po pag-uusapan natin sapagkat sa kwento po dito o sa sulat po ni Pablo sa Ephesians chapter 6 hanggang verse 9, 1 to verse 9, may mga binigay na halimbawa si Pablo kung paanong tayo'y makakapag-practice ng ating supreme loyalty to Christ anuman ang ating mga sitwasyon. Okay po? Ang ating pong key text in Ephesians 6 verse 9 ay ganito. And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them since you know that He who is both their master and yours is in heaven and there is no favoritism with Him. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero malino na sinasabi, there's no favoritism in God. At hindi lamang po yun, the master and the slave, because they are both Christians, ano po nangyari? Ang sabi dito ay they are serving the same master. Okay? Pag-uusapan natin yan na mas malinaw pa mamaya. And as usual, I'll be sharing with you just 3 points. Nawa po ay madaling paraan para ma-summarize, madaling paraan para maalala itong mga pag-aaral natin. At I'm praying na ito rin po yung magiging madaling paraan para maibahagi ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Every time magkakaroon ng discussion about Ephesians chapter 6 verses 1 to 9. Ano po? At of course, lagi ko po sinasabi, hindi po ito ay lahat ng pwede nyo nang mapulot. Pwede pa po kayong may maging mas magandang reflections, meron po kayong mas magandang mapulot na mga aral
dito po sa aking babanggitin. We do not claim that we have all the lessons. We have tackled everything in here. Kasi bakit po kulang yung oras natin? Kasi kung hihima-himayin natin to, iisa-isayin natin yung mga talata, napakadaming oras ang pwede nating gugulin para pag-aralan ito. And so, we continue to invite you. Ano po? Kung meron kayong, syempre, if you have the lesson, you can read it. Kung may mga aware kayo na mga programs that will help you na patuloy pang makakilala sa Panginoon at maintindihan itong pag-aaral na ito, please do. Ano po? Gawin natin. Kasi again, mga kapatid, ang layunin po namin dito sa aming paglilingkod ay maging pagpapala sa inyo at makadagdag sa inyong kaalaman. Okay po? At marami pa na pwede nating kapulutan ng mga lessons, may mga pastors, laymen, and mga programs that will truly help us in understanding more. Okay po? But this one is a practical treatment, and at the same time, we want na ito ay maging relevant sa ating mga buhay. And so, let me begin with my first letter A. So, triple A ang ating pag-uusapan ngayon. How can we practice supreme loyalty to Christ? At ang linagay ko po dito ay through our actions. Okay? At dito po sa banal na kasulatan, sa Efesos 6:1-9, ay meron pong dalawang klase ng relasyon. Noong nakaraan, we talk about husbands and wives. Now, we talk about children and parents and bondservants and masters. And through this concept, ipinapakita ni Pablo, at mapapansin nyo na maging doon sa nakaraang pag-aaral natin yung husbands and wives, pinapakita ni Pablo that through our actions, we can show our supreme loyalty to our Lord and Savior Jesus Christ. Let's begin with the children and parents relationship. Ang sabi po dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you, that you may live long in the land. And then sabi naman sa fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instructions of the Lord. Okay? So, dito po sa talatang ito, mga kaibigan, mga kapatid, inuutusan ang mga bata. Tayong mga bata na may mga magulang, we are to obey our parents in the Lord. And as we obey, ang sabi ni Pablo dito, as in the Lord, you obey your parents in the Lord. Yung pagsunod natin ay pagpapakita na tayo'y tunay na nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Yung pagrespeto natin, yung pagbibigay galang natin sa ating mga magulang is a sign that we have come to the knowledge of God. At hindi lamang po yun, matatandaan natin na sa 10 utos, itong promise, itong utos na ito ay merong promise that you will live long. Kasi bakit nga naman, if you live in anger, you live with negative emotions, of course, it will kill you. Ano po? So, hindi magiging maayos at maganda yung pamumuhay. And so, that's why it's always good to live with a light heart. Ano yung hindi heavy heart? Ano po? So, ang sinasabi dito, mga kapatid, through our actions, we show our supreme loyalty to Christ. And one part of that is obedience. Sa part ng mga bata, we are to obey the Lord. Sa part naman ng mga parents, yung fathers daw, do not provoke your children to anger. At ang sabi niya, but discipline them in the instruction of the Lord. Kasi bakit po? Kung babalikan natin ang konteksto, nung kanilang panahon, it seems like yung pagiging father, because this is very patriarchal. Tandaan niyo po mga kaibigan, mga kapatid, ang banal na kasulatan ay yung culture po noon is patriarchal. Ibig sabihin yung mga tatay ang kinikilala at yung mga anak na mga lalaki. And so, yung mga fathers, it seems like they can do whatever they want to their children. Pwede nilang iuntog sa pader. Ano po? Of course, ang pinag-uusapan natin ay hindi mga Kristiyano. Tandaan niyo po, itong mga Christians dito sa Ephesians, they are converts and Paul is encouraging them. And so, pwede nilang gawin yon. Pwede nilang gawin yung mga bagay na hindi mo maiisip and there's nothing wrong. Ngayon, you do that, that's gonna be child abuse. Pero sa kultura nila nung panahon na yon, they can do whatever they want to their children. Ano po? As long as hindi siguro mamamatay. Ano po? Kaya ang sabi ni Pablo, kaya tingnan niyo yung mga words na ginamit niya, huwag niyong i-provoke sa anger. Huwag mong palakihin sa galit. At hindi lamang yun, disiplinahin sila
ayon sa pagkaturo ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya, grabe. Ano po? So, sinasabi dito sa atin na bilang anak at bilang mga magulang, we practice supreme loyalty by what? By obedience, and at the same time, not provoking or, again, following what the Lord wants when it comes to raising children. Ano po? And alam nyo, ang dami nyo mababasang mga libro about raising kids successfully and all of that. But I believe that there's enough instructions in the Bible that will help us. And remember, the one who gave that instruction ay Diyos na nakakaalam ng mabuti. Diyos na nakakaalam ano ang pinakamainam. Ano po? Kasi ang dami ngayong advices na mapupulot natin, ang daming mga bagay-bagay nating mababasa. But at the end of the day, the good news is we can go back to the Bible and see what the Lord wants for parents, how they can be godly parents to their children, and for children, how they can be loving kids to their parents. Pero ito mga kaibigan, mga kapatid, through our action, sinabi ko po na dapat sumunod. Susunod yung mga bata, yung mga ama naman, mga magulang, susunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Mamahalin ang kanilang mga anak ng ayon sa katuruan ng ating mahal na Diyos. At itong pagsunod natin, at pagrespeto natin, at pagdidisiplina at pagturo sa mga anak, nagpapakita of our supreme loyalty to Christ. Why? Because through our actions, magtataka yung mga, alam mo yun, yung feeling ba na, bakit ganun ang ginagawa niya? Bakit ganun yung kanyang style ng parenting, ng kanyang pagiging, yung anak, bakit naging ganun? Magpapakita ito ng supreme loyalty to Christ because in a way, magtataka ang mga tao and they will start questioning. They will start asking, especially during the time dito sa mga Ephesians, bakit nagagawa nilang gawin yan? What's in them? And then later on, they will know that there is Christ in our hearts. Ano po? Sa pamamagitan ng ating mga kilos, napapahayag ang ating katapatan sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya ngayon, lagi nating pinopromote, ang evangelism is not just yung evangelism ng magpipreach, magpo-proclamation of the word. Evangelism can happen in our daily activities and even in our lifestyle. What we do, yung actions natin. Kaya nga meron ako nabasang isang quotation, I forgot who said it, pero ang sabi niya, at all times preach the word of God and if necessary, use words. Ano ibig niya sabihin doon? Ibig sabihin ng pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, first and foremost, is not just about the proclamation, but most especially sa ating mga buhay, makikita. Ano po? So, yung ama at yung mga parents and children, how they relate to each other, especially dun po sa mga sitwasyon na yung mga children ay hindi mananampalataya ang kanilang mga magulang, o kaya naman yung mga magulang ay mananampalataya and their kids ay hindi, alam mo yun, they are still training and growing them, preparing them to accept Jesus Christ through baptism. Mapapakita daw po natin if we are truly growing in a relationship with Christ or if we are loyal to Christ. Amen? Okay, at hindi lang yan. Of course, kung merong mga sasabihin yung ating mga magulang, o hindi lang yung mga magulang, yung mga anak, let's say, that will contradict the principles of God. The principle is, because we practice supreme loyalty to Christ, we will follow the Lord and not yung sinasabi po. We continue to respect our parents. But if it's contradictory to the statement and to what the Bible says, we follow God. Kaya ang sabi ni Ellen White's Adventist Home, page 293, when the commands of parents contradict the requirements of Christ, then painful though it may be, the children, they must obey God and trust the consequences with Him. So, ito rin mga kapatid, we show extreme supreme loyalty to Christ when we follow Him, when we obey God, when the things that our parents are telling us, or kahit sino pa man, any authority that tells us is not in line with what the Lord wants. So this is how we show extreme or supreme loyalty
to Jesus Christ. At alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, as I go around in different places and hear stories of people who have accepted Jesus Christ, you will be amazed. May mga bata na sa kanilang murang edad, alam niyo po yun, nakarinig sila ng ebanghelyo, nalaman nila ang salita ng ating Panginoong Diyos, at sila'y nagdesisyong ipasakop ang kanilang buhay sa ating Panginoon. And what happened? They were cast away from by their families. Kaya nung baptism day, they were all crying. They were really literally in tears. Kasi bakit po? Kasi they decided to accept Jesus. They decided to follow Jesus. At ang nangyari po, alam nila na after nilang mabautisman na tanggapin ng ating Panginoon Kristo, ang mangyayari po ay wala na silang mauuwi ang tahanan. At nangyayari ito sa maraming mga lugar at maraming mga iba't ibang bansa. But they're willing to do it because they want to follow what the Lord wants at hindi po yung gusto lamang ng kanilang mga magulang. Of course, mga kapatid, nangyayari talaga yan, especially kung hindi nakarating doon sa pagkaunawa ng salita ng ating Panginoong Diyos yung mga magulang o kahit yung mga bata. Ano po? So that's why we continue to bring them, or we continue to, that through our action, we show our loyalty to Christ. And what happens eventually? Later on, magugulat na lamang tayo na yung mga magulang o yung mga anak ay naging mananampalataya na rin dahil sa katapatan ng kanilang mga anak o ng kanilang mga magulang. Meron ako mga kwentong narinig na ganyan at nakita ko po na unang nabautisman, malalaki na yung mga bata, tapos yung mga magulang na Bible studyan, unang nabautisman yung nanay, at pagkatapos nabautisman yung mga anak, at pagkatapos yung tatay ayaw, ano po. But later on, as they continue to live faithfully and follow what the Lord wants, later on, buong pamilya na rin po silang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? So, nangyayari ito. But we practice supreme loyalty to Christ by obeying God. So, dalawa. Ano? Dito pa lang sa children and parents. Number one, when we obey, when we raise our children in the instructions of the Lord, we show through our action our loyalty to Christ. Kasi bakit? Nakikita ng mga tao sa paligid, nakikita ng ating mga anak, nakikita ng ating mga magulang na tayo nagtatapat sa ating Panginoon. At pangalawa, kung yung utos ay labag sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos, we will choose to obey God rather than men. And then when we continue, yung second kind of relationship dito is not just children and parents, but also bondservants and masters. Ang sabi po dito, sa Ephesians 6 verse 5 and verse 9, bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ. Masters, do the same to them and stop your threatening. Ayan ano? So mapapansin po ninyo, kanina there's an advice for children, there's an advice for the father. Now, there's an advice for the servant, there's an advice for the master. But again, the bondservants, they were asked to obey. Gawin nila, sumunod sila sa kilos nila. Mapakitang sila ay mananampalataya. At alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, it means giving our best in our actions. Alam nyo, tuwing ako po ay nabibigyan ng pagkakataong magbigay ng mga Bible studies sa mga iba't ibang kumpanya nung ako'y nasa Maynila, na ako'y pastor po doon. Alam po ninyo, isa sa mga binabanggit ko, ginagamit ko itong Ephesians at maging yung nasa Colossians, na yung paglilingkod natin dapat ay we give our best. Ito, may mga sumusubaybay ngayon. I think it's good to apply this. Nakaka-relate marahil yung marami sa pagiging anak at sa pagiging magulang. I think this can also apply sa ating pagiging mga employees or employers. Sa mga sumusubaybay po ngayon, na mga employed. So, we give our best. Through our actions, we obey. We obey. Sumusunod po tayo. At alam niyo, ang ganda dito kasi there's a clear difference between earthly masters and yung master who is in heaven. Heavenly master. Pero dito, sinasabihan pa rin ni Pablo that we are to obey our earthly masters. Especially if it doesn't contradict the Word of God. Okay? Tatandaan natin, susunod tayo pero kung labag sa kalooban natin, Panginoon Diyos, labag sa sinasabi ng Biblia, we choose to obey God rather than men. Pero dito po mga kaibigan, mga kapatid, we are once again reminded
that it's important to obey. At alam nyo, yung part ng pag-obey is bilang mga employees, we set an example at nakikita ng mga tao na tayo ay mga mananampalataya kasi bakit there's a difference. There's difference sa ating mga nananampalataya at sa hindi. Ano ibig sabihin yan? So tayo po dapat, as much as we can, we practice not being late. Kasi hindi naman maganda na malalaman nila tayo yung mga mananampalataya, tayo yung mga Kristiyano, you're a Seventh-day Adventist, so kaya naman ano pa man yan, nananampalataya sa ating Panginoon, pero ikaw yung number 1 na late. O, diba? Tapos may inuutos, wala namang masama sa inuutos, puro ka reklamo. O, diba? Ayan, merong mga inuutos na dapat gawin, hindi mo ina-accomplish, hindi mo ginagawa. Again mga kapatid, I understand. Ako po, na-experience ko rin yan. I'm not excuse. Na alam nyo, minsan may mga ipapagawa na hindi talaga natin matapos on time. But we can communicate. Pero as much as we can, we give our best. Again mga kapatid, sometimes our best will not be good enough. Ano po? Sometimes yung best natin, hindi natin marireach yung standard ng ating mga masters, earthly masters. Pero we continue to give our best. 100%. Yung mga simple things na tayo ay inaatasan o tayo ine-expect na mag-perform, we give our best. Ano po? Kasi bakit? Sa pamamagitan nun, people will see that we have Christ and they will start to ask, why are you doing all these things? And we can tell them that because we follow Jesus Christ, we are loyal to Christ, and we believe that He wants us to obey yung mga dapat na sundin. Ano po? So, ang ganda. So, as employees, we perform to the best that we can. Ano po? Iwasan natin yung mga late. Ano po? Hindi lang iwasan yung mga late. Iwasan natin yung mga pagrereklamo ng pagrereklamo. Maganda yung tayo yung pinagmumulan na may mga magrereklamo sa paligid natin, sasabihin natin, tignan natin yung positive things. Oo nga, I feel you, pero alam mo, maganda, wala man tayong magagawa, at wala namang so far, it will not it will not diminish, it will not extract some value sa ating buhay. Let's just do it. Ano po? Pero again, kung paglabag sa sinasabi natin Panginoong Diyos, we follow the heavenly master, not the earthly masters. At ngayon, doon naman sa mga employers o masters, do the same to them. Stop your threatening. O tignan nyo, sa pamamagitan ng kilos, we show our loyalty to Christ when we lead them in Christ-like manner. So we stop threatening daw po. Alam nyo, I guess Paul is saying this because the masters of slaves during that time, they were, mga kapatid, tandaan nyo po, ang concept dito, masters and slaves. Pero, tinatry lang po nating i-apply yung concept, yung principle. Okay po? Ine-explain, kaya po, minention ko po yung employee-employer relationship. Ina-apply lang natin yung principle. Pero ang point dito, mga kapatid, yung masters during that time, because they own the slaves. Talagang, pagmamay-ari nila, kumbaga yung buhay ng slaves nasa kanilang mga kamay, they will threaten. Talagang, sige, pag di mo ginawa yan, hindi mo ito matatanggap. Ngayon, hindi naman ganun, Pero, ang point, ang principle dito, if you're the master, if you're the earthly master, you're the employer, you're the leader, you lead them in love. Of course, ako po as a leader for so long, bilang pastor, there are times that we really need to impose discipline. There are times na kailangan talaga nating i-practice na sabihan sila, pero we make sure ang difference, we do it out of love. Hindi yung dahil galit lamang tayo. Hindi yung dahil gusto lang nating maghiganti o gusto lang nating manakot. Ang pinakang dahilan why we do it because we love them. We want them to be corrected. We want them to be guided. Ano po? At alam nyo mga kapatid, naalala ko yan. Yung mga, alam mo yun, pag may mga mamamasukan, at minsan, alam mo nang meron silang ginagawang mali at marami pang iba,
you practice love. But at the same time, we discipline. We tell them, hindi dapat ganyan. At alam nyo mga kapatid, pag talagang ulit-ulit pa rin gumagawa ng mali, then of course, we really need to impose some discipline. We need to rebuke them. But we do it out of love. I think that's the difference. Ano po? Of course, hindi rin pwede naman na yung mga masters, as a good steward, ay hahayaan nyo na lang na lokohin kayo ng lokohin. O kaya naman, dayain kayo ng dayain. Hindi pwede rin ganun. Kailangan ay you deal with it, you rebuke it, you correct it, but you do it, you make sure that you're doing it because you want the person to be guided and to grow as a person. So, ito po, so makikita natin dito that through our actions, we show our supreme loyalty to our Lord and Savior. So maganda po sigurong itanong, kamusta tayo bilang mga anak? Kamusta tayo bilang mga magulang? Kamusta tayo bilang mga employee? Kamusta tayo bilang mga employer? Are we practicing supreme loyalty to Christ through our action? And again mga kapatid, we can show this through our action, through our obedience to God. Obedience in a way how we should treat our parents, our children, how we should treat our employees, our employer. And not only that, kapag may utos na labag sa sinasabi ng Diyos, we would rather obey God than men. Amen? Ayan sabi dito, what is notable is His repeated reference to a grand substitution that He has them to make. They are not to place their slave master in the place of Christ, offering to Him the allegiance that belongs only to Christ. Ayan, Kaya po yung sinasabi, yes, we are encouraged to obey. Pero hindi ibig sabihin, kukunin ng ating mga masters or mga parents or kahit sino pa mang in authority, yung ating katapatan sa ating Panginoong Diyos. Mas pipiliin pa rin natin ang ating Panginoong Diyos, lalo na kapag ang sinasabi ay labag sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Kaya, through our action. Kasi, eto, mga kaibigan, mga kapatid, imposible naman. Imposible namang sabihin natin, loyal ako sa Panginoon, pero yung kilos natin nagpapakita ng kabaliktaran. Loyal ako sa Panginoon, pero hindi tayo nagtatapat. No. Through our action, it shows that we are loyal to Christ. Loyal to God. Pero ito, mga kapatid, posible pa rin that we are loyal to Christ o loyal through our action, pero yung ating motives is wrong. Posible yan. Kasi yung outward lang, appearance, although you cannot sustain that, time will come, you will get tired kung pinifake niya lang natin yung katapatan natin sa ating Panginoong Diyos. Time will come, we will get tired. Although, as human beings, we continue to sin. Patuloy tayong bumabagsak, nagkakasala. Pero mga kaibigan, mga kapatid, pag tayo tunay na nagtatapat sa ating Panginoon Diyos, tuloy-tuloy na tayo lumalago. Pero pag yung pinifake lang natin, meron lang tayong mga gustong makuha, maklaim, ang ending niyan, mga kapatid, mapapagod tayo and then eventually it will come out that we are not really loyal to Christ through our actions. So yung second point ko dito, we should be loyal, we practice supreme loyalty to Christ, not just through our action, but also through our aim. Or in other words, our motives. How we do things, why we do things. At ang ganda kasi doon sa relationship ng bondservants and masters, sa verse 5 to 7, minention yung motive is also important when it comes to our supreme loyalty to Christ. Tingnan nyo, sabi dito, bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ, not by way of eye service, as people pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will as to the Lord and not to men. Okay ha? So, dito tinatouch ni Pablo yung puso na hindi lamang dahil gusto nating i-please yung mga tao but we are doing it for the Lord. Kaya nga lagi niyang sinasabi, yung pakikipagtungo natin, we do it as if we're doing it to God. At ang sabi niya dito, you do it with a sincere heart. Kasi di ba pwedeng napipilitan lang eh. Pwedeng ginagawa natin yung mga bagay kasi meron lang tayong hinahabol, meron lang tayong gustong makuha. Ano po? Pwedeng mangyari yan. So, ang sabi ni Pablo, yung supreme loyalty,
is practiced when we have the right aim, we have the right motive for doing things. And so it means we need to have a sincere heart. And of course, it's only God who can read our hearts. Tingnan yung mga Pharisees, yung paglilingkod nila sa Panginoon. They were doing it out of pressure. They were doing it out of fame. They were doing it for blessings. They were doing it to make it appear that they are religious and righteous. Diba? As mentioned by Christ in Matthew, in the book of Matthew. And so mga kapatid, it should come from the heart. At alam nyo, sa aking reflections dito, posible tayong maglingkod, posible tayong sumunod, pwedeng yung mga kilos natin, nagpapakitang tunay na tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon, loyal sa Panginoon, pero baka yung puso natin ibang ating motibo. And at the end of the day, mga kaibigan, mga kapatid, we as human beings have no capacity to read yung puso ng ating kapwa. And so that's why, as I am discussing this, I hope and pray that this will be a personal reflection, personal time for us. Talaga nga ba, ng puso ko nasa Panginoon? Naalala ko nung minsan, mga kaibigan, mga kapatid, alam nyo, yung tinuro ng aming professor, and I can see that it's really happening, even for me, as a minister, na sometimes you start correct, and then ang ending, gagawin ng kaaway na i-divert yung attention mo, ang mangyayari, hindi ka na mapofocus sa Panginoon. Nagsimula kang nakafocus sa Panginoon, na ang motive mo para sa Panginoon. And then later on, the enemy will divert it. Pwede niyang gawin yan by giving you trials or giving you blessings. Ida-divert niya yung isip mo, yung isip natin, at pagkatapos anong mangyayari? Maglilingkod na tayo, hindi because loyal tayo sa ating Panginoon, but because we want to achieve something. And sometimes, mga kapatid, I can hear this discussion. What legacy will you leave as a minister? And for me, mga kapatid, ako po, sa personal kong reflection, I should not be thinking about my legacy. I should just be busy obeying what the Lord wants. Obeying what God wants me to do. At bahala ng Panginoon. Kaya lang paminsan na nangyayari, you start correct, bandang uli ng iyong paglilingkod, iisipin mo, paano kayang legacy ang maiiwan ko? Pag ganyan na yung kaisipan, for me, it's becoming more on self. Hindi na kung ano yung gusto ng Panginoon, kasi iniisip mo na makapagtatag ka ng pangalan. At naalala ko rin, mga kapatid, sometimes, alam nyo, again, ito po, I'm sharing this, it's some personal experience, that the blessings that we are receiving can still be used by the enemy para nang sa ganun mailayo ang ating atensyon at ang ating mga puso sa ating Panginoong Diyos. Pwedeng gamitin ito ng kaaway. Paano po? Kasi tingnan ninyo, naalala ko nung minsan, ako po ay naglilingkod at ako'y bata pa lamang na manggagawa. At alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, pag ikaw ay bago pa lamang na manggagawa, talagang yung iyong natatanggap ay napakaliit, talaga namang, alam mo yan, talaga, kulang. Talagang kumbaga sapat lang. At alam nyo, nangyari mga kaibigan, mga kapatid, meron akong na-Bible studyhan na ang nangyari, they were giving me gifts. At ang sabi ko, nung umpisa, no, hindi po. Ang paglilingkod po natin ay para sa Panginoon. At ang nangyari, pinagalitan ako. Sabi sa akin, yan, pride yan. Dapat tanggapin mo kasi ito ay gift namin, love gift namin at natuwa kami sa iyong ministry and we want you to bless you. At alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, at first talagang sabi ko, first time ko makatanggap ng ganito na matindi. Talagang sa tagal kong naglilingkod, may natatanggap tayo pero hindi yung ganito. At alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, I started right. I'm sharing this mga kapatid, para po nang sa ganun, matuto tayo, i-check natin ang mga motives natin kasi again, posibleng ginagawa natin ang tama pero ang motibo natin mali. At alam nyo ba ang nangyari? Ang nangyari po, sa akin, umpisa tama Talagang paglilingkod ang ating iniisip. Bandang huli, ang iniisip na po ng inyong lingkod ay yung blessing. Hindi na yung mapaglingkuran sila. Naalala ko isang araw may sakit ako. Linalagnat. At pagkatapos naligo ako. At sabi ni Mrs., "Oy, Daddy, saan ka pupunta? Nilalagnat ka." Sabi ko, "Mami, kawawa naman yung mga kaluluwa, may mga tao
na naghahanap ng pag-asa at gustong makaalam ng salita ng ating Panginoong Diyos. At pagkatapos, may tinanong yung misis ko na talagang it struck me. Ang sabi ni misis ko, pabiro niya nga lang sinabi eh. Sabi niya, talaga bang ang habol mo ay yung mga tao na gustong magpa-Bible study? O baka ine-expect mo na may blessing na darating? Tapos napangiti ako. Tapos sabi ko, oo nga no, parang ano nga, parang mix na. Parang ang nangyari, hindi na lang paglilingkod, ine-expect mo na may matatanggap. Kaya, mga kapatid, I am sharing this, it happened to me. Na posible na sa ating paglilingkod, sa ating paggawa ng tama, sa kilos natin, maganda yung ginagawa natin, pero ang motive na natin, pang sarili na. Posible. And that's why Paul is saying, with a sincere heart. And so, when I learned that I have to ask the Lord for forgiveness, to give me a heart, na ang puso ay para lamang sa paglilingkod at ang nais ay ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos, anuman ang sitwasyon. But it can happen. The enemy, mga kapatid, is so wise, so smart, na pwede niya tayong dalihin na hindi natin napapansin na ang paglilingkod na natin, ang pagkilos na natin, ang paggawa na natin ay para lang sa sarili natin. And so mga kapatid, Paul is saying, sincere heart, hindi eye service, hindi yung pag wala nang nakatingin, hindi na natin ginagawa yung best natin. Alam niyo yun, yung pag wala nang, naalala ko nung minsan, may wento ako diyan. Merong pagkaing masarap doon sa binabible studyan ko. Lahat ng mga nandun, sarap na sarap sa pagkain na yon. Nako, nagkuwanan sila. At pagkatapos nilang magkuwanan, nako, hindi pala nakakain yung nagpabili, yung pinakang boss. Sabi niya, bakit naubos na? Sino kumain? Nako, walang gustong umamin. Wala. Biglang sabi, alam nyo, yung pinakang boss, ang gusto lang naman niya umamin. Pero ang nangyari, walang gustong umamin, nagturuan sila ganyan. Sabi niya, sige, tignan sa CCTV. Naku, nung sinabi ng tignan sa CCTV, lapit sila bigla. Naku, ma'am, sorry po, makakain po akong 2-3. Ang point, mga batid, minsan, we are tempted to do things. When people are looking at us, we tend to give our best when people are looking at us. Pero pag wala nang nakatingin sa atin, we don't give our best. And so, ang sinasabi dito ni Pablo, if our motive is right, regardless of the situation, even if there's no one looking at us, kahit na walang CCTV, we will give our very best in the service of the Lord. Amen? At alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, we are all tempted in a way at tayo marahil bumabagsak sa ganitong pamamaraan. And if you see that this is happening na sa mga pagkakataon that no one is looking at us and we are able to do things na hindi dapat natin ginagawa, I hope and pray that we will continue to come to Jesus and ask Him to help us and strengthen us para nang sa ganun po, magawa nating sumunod sa Kanyang kalooban. Amen? Ano po? So, number 2, aim. And number 3, ang nilagay ko po dito, so ulitin ko po, number 1, we can practice supreme loyalty to Christ through our action. Number 2, through our aim. And number 3, through our association. Okay? So kanina, ang focus natin doon sa first point natin ay yung kilos natin, dapat nagpapakitang tapat tayo. Pero more than the action, yung aim natin, yung motives natin should be correct. And number 3, through our association. Okay? Bakit association? Kasi ang sabi dito sa Ephesians 6:4, verse 5, verse 8, and verse 9 ay ganito. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instructions of the Lord. Bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ, knowing that whatever good anyone does, he will receive back from the Lord, whether he is a bondservant or free. Masters, do the same to them. Stop your threatening, knowing that He who is both their master and yours in heaven, and that there is no partiality with Him. Okay? Bakit? Through our association. Ang gusto kong i-focus dito is our relationship with each other.
Bakit po? Kung mapapansin ninyo yung ginamit na concept ni Pablo, through their function, yes, the father is above the children. Okay? Through their function. Yung master is above the servant. Through their function. But as a person, they are equal in the eyes of God. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa verse 8, whether he is a bondservant or free, they will both receive back from the Lord. Okay? So siya'y malaya, siya man yung master, siya man yung slave. At the end of the day, they are all equal in the eyes of the Lord. And when they give their best at ginawa nila yung tama, sila yung nanampalataya sa ating Panginoon at ginawa nila yung best na nais ng Panginoon para sa kanila, at the end of the day, they will both receive back from the Lord. Okay? So, ang ibig sabihin, ang ine-emphasize ni Pablo dito is there is equality as a person. Yes, in function, iba-iba. But as a person, pantay-pantay. And so, sinasabihan ni Pablo, yes, ang mga fathers, yes, yung children, yung function mo is to discipline them. But in the eyes of God, we are all equal. Yung master and servants, we are all equal in the eyes of God. Kaya ang sinasabi ni Pablo dito, while we are to function how we are called, as a father, as a master, as a servant, as a son or daughter, at the end of the day, we do not forget na tayo mga kapatid ko, mga kaibigan, in the eyes of God, we all have access to the Father. Kaya nga po sa Ephesians chapter 2, 1 and 2, pinag-aralan natin yan. Na because of what Christ did for us, we have access to the Father. At dito malinaw na malinaw sinasabi ni Pablo, malaya man, master ka man, o servant ka man, malaya ka o hindi, ang ending nito, we have the same master. Minsan, alam nyo, nai-apply ito sa pagiging, alam nyo, sa church, sasabihin nila, Pastor, pakisama naman sa prayer at alam ko po yung prayer ninyo lumalagpas sa kisame. Alam nyo, may mga narinig akong ganyan na para bang yung prayer ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi nalagpas sa kisame. Mga kapatid, ang function ko po as a pastor is to train. But when we pray, ang ating prayers, my prayers, your prayers, pantayan. We can all access and go to the Father. Go to God. At ang ganda, no? Sabi niya diyan, yes, yung mga servants, master nila, may mga masters dito sa lupa. Di ba, mga employees, meron tayong mga employers. Pero ang sabi niya, sabi ni Pablo, he who is both their master, yung master nila, at yung master ng mga, yung employees, employers, masters, servants, father and children, we have the same master in heaven. Kaya nga po sabi ko kanina, yung clear distinction between earthly masters and heavenly masters, ang point sa ating Panginoong Diyos, there is no partiality. Ano man ang kalagayan, mahirap, mayaman, malaya o hindi, sa mata ng ating Panginoong Diyos, we are equal. No partiality. Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Mahal tayo. Yung pagmamahal na pinapakita ng Panginoon sa lahat ay pantay. Marahil hindi natin nararanasan, hindi natin na-experience, hindi natin nararamdaman kasi we have not fully opened our hearts to His love. Pero again, Paul is reminding, we practice our supreme loyalty to Christ in our association, sa ating mga relasyon, sa pagpapakita ng pagmamahal ng ating Panginoon Diyos at pag-alala na sa mata ng ating Panginoon Diyos, iba-iba man tayo ng functions, in the eyes of God, we are all equal. We are all love. He cares for us. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Kung dito yung katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sabihin natin yan. Kasi bakit po? Dahil ang Diyos ay, grabe, sa buong pag-aaral natin ng Ephesians, pinapakita na ang Diyos natin ay Diyos na ang nais ay tayong lahat mga ligtas. Maranasan ang kanyang pag-ibig at ang buhay natin maisuko natin sa kanya. Kaya ang sabi dito ni Scott McKnight, his vision was not for manumission of slaves in the Roman Empire. Rather, his view was about something other than legal manumission. That is, a new creation, sibling-based fellowship on the basis of adoption as children of God.
For Paul, the social revolution was to occur in the church, in the body of Christ, at the local level, and in the Christian house, church, and household. Kumbaga, yung mga taong nakakilala sa ating Panginoong Diyos, there will be difference with how we deal with each other. There will be difference with how we lead as leaders or masters. There will be difference with how we obey as employees, as servants. There will be difference with how we discipline as fathers. There will be difference when it comes to obeying as children. Kasi bakit pumapalid? We are saved by the grace of God, adopted as children of God, at dahil doon makikita ito sa ating pagkilos at pakikisama sa mga tao sa ating paligid. Yung masasabi ng mga tao, grabe, ibang-iba talaga. Ibang-iba yung na-experience ko sa kanya sa ganito. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope and pray that we will practice supreme loyalty to Christ through our actions, through our aim, and number 3, through our association. Nawa po laging maitanyag, makilala ang ating Panginoong Diyos sa ating pagsunod, sa ating mga motibo, at sa ating pakikisama sa mga tao sa ating paligid. Iba man ang ating mga functions, iba man yung mga dapat nating gawin, but in the eyes of God, we are all equal, and I hope and pray that we will show that truly we are loyal to Christ through these 3 things na aking pong ibinahagi sa inyo. Nawa po'y na-bless kayo at nawa po'y patuloy tayong magtapat sa Kanya, isuko natin ang ating buhay sa Kanya at patuloy na ibigay natin ang lahat ng papurit pasasalamat sa Kanya. Samahan niyo po ako sa pagtatapos na panalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming pong napag-aralan ngayon. Tunay nga po, mahal na Diyos, na dito po sa aming mga nabasa, ipinapakita niyo po na sa aming mga kilos, sa aming mga motibo at sa aming pakikisama sa aming kapwa-tao, mapapakita namin na kami tunay na nagtatapat at loyal sa inyo. Mahal na Diyos, tulungan niyo po kami na kami ay lumakad ng ayon sa inyong kalooban. Ano man ang mga pagsubok, problema na aming nadaraanan sa aming mga buhay, sa aming tahanan, sa aming trabaho, sa lahat ng sitwasyon sa buhay, tulungan po kaming magtapat lamang sa inyo. O mahal na Diyos, salamat po. Maging motibo namin at maalala namin na kayo ay nagtatapat na Diyos. Kayo'y tapat na Diyos at kayo'y nagmamahal ng lubusan sa amin at ito nawang maging dahilan upang gawin po rin namin na magtapat sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at tulungan kaming lumakad lagi ng ayon sa inyong kalooban. At Lord, kapag kami po'y nangihina, kami po ay hindi nakakasunod at di namin nagagawang kalooban ninyo, Lord, tulungan niyo po kami, pagkalooban niyo kami ng lakas. Lord, help us to be made willing to do what you want us to do. Lord, salamat po. Purihin ang pangalan ninyo. At again, we bring back all glory and praises to your name. Salamat sa pagkakataong magkasama-sama at makapag-aral ng inyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po, maraming salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po ay na-bless kayo, nawa po ay nakinabang kayo, at nawa po ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang laging maghari sa ating mga puso. Patuloy ko po kayong inaniyan, pakishare ang ating program na ito at nawa po maraming mga kaibigan ninyo, mahal nyo sa buhay, makinabang po sa simpleng pagtalakay, simple at practical na mga leksyon na ating pong napulot dito. And again, I want to say thank you sa lahat po ng mga nagpe-pray, nagsishare ng blessings nila to make this ministry possible. Purihin ang ating Panginoon. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral.